At ayan mga ka-crypto, sabi sa ating balita dito, for XRP holders, Clarity Act likely scheduled for July 13 to President's Assent. Yan. Ang buong cryptocurrency space ay nakatuon po ang atensyon sa Washington, D.C. habang naghahanda ang ating mga mambabatas na bumalik sa trabaho pagkatapos po ng kanilang recess. Isang mainit na paksa ang muling nabubuhay. At yan po ay walang iba kundi ang Clarity Act. Marami sa inyo ang nagtatanong kung kailan ba talaga ito magiging ganap na batas. Mayroong isang napakadetalyado pong timeline dito na ibinahagi ni Kenny Nguyen na nagbigay po ng posibleng schedule mula po sa buwan na ito hanggang sa permahan ng Pangulo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang bawat detalye ng projection na ito para malaman natin kung ano ang dapat nating bantayan sa mga darating na linggo. At ayan, ang July 13 to July 17. Ayan, posible bang magkaroon ng Senate vote sa petsang ito? Ayon po sa projection ni Kenny Nguyen dito, ang Senate ay maaari pong magsagawa ng procedural vote at ng final vote sa pagitan po ng July 14 at saka July 17. Ito ang unang malaking hakbang na kailangang malampasan ng Clarity Act. Kapag naganap ang mga botong ito sa loob ng window na binanggit niya, magiging malinaw na ang direksyon ng batas. Sa aking opinyon, ang petsang July 13 to July 17 ay isa pong critical window. Sa mundo ng politika, kapag natapos na po ang recess, karaniwan ay may burst of activity ang mga senador. Ang pag-schedule ng floor vote agad sa mga araw na ito ay nagpapakita ng urgency. Bagamat ito ay projection lamang, makatwiran ang ganitong timeline dahil kailangan nilang umusad bago matapos ang buwan. Kung makikita natin ang balita na may nakatakdang session sa mga araw na ito, malaking indikasyon ito na seryoso ang Senado na isalang ang batas sa plenaryo. Ito po ang unang filter na kailangang malagpasan ng ating industriya. Dito naman tayo sa July 20 to July 2024. Ano naman ang mangyayari sa House at saka Senate reconciliation? Pagkatapos ng posibleng aksyon sa Senado, iminumungkahi ni Nguyen na mula po July 20 hanggang July 24, ang House of Representatives at ang Senate ay magtatrabaho ng magkasama para sa reconciliation o ang pag-aayos ng anumang pagkakaiba sa bersyon ng batas ng dalawang kapulungan. Ito ang bahagi kung saan nililinaw ang bawat probisyon bago ito ipadala sa White House. Sa aking opinyon, ang yuktong ito ang madalas na nagpapatagal sa mga legislative process. Ang reconciliation ay hindi lang simpleng pagpirma. Ito po ay negosasyon. Kung ang House at Senate ay magkakasundo sa loob ng 5 araw, ibig sabihin ay mataas po ang level of coordination sa pagitan nila. Para sa akin, ito ang magsasabi kung gaano talaga kabilis ang political appetite para sa Clarity Act. Kung lalampas po ang proseso sa July 24 nang walang malinaw na update, maaaring magkaroon po ng bottleneck o pagbagal sa pagpasa ng batas. Kailangan po nating bantayan kung magkakaroon ng mga committee meetings sa mga petsang ito. At dito naman tayo sa July 27 to August 7. Ito na ba ang window para sa presidential signature? Ang huling bahagi ng projection ni Nguyen ay ang pagpapadala ng batas sa White House para sa pirma ni President Donald Trump. Yan po ay sa pagitan ng July 27 at saka August 7. Ito ang huling hantungan ng mahabang proseso na ito. Sa aking opinyon, ang window na ito ay napaka-importante. Ang pagpirma ng Pangulo ay ang huling selyo na magpapabago sa regulatory landscape ng digital assets. Kaya sa aking tingin, ang August 7 ay isang makatotohanang deadline para sa President's Assent kung hindi magkakaroon ng anumang major delay sa Kongreso.
Ang pagpirma ng Pangulo ang magtatapos sa lahat ng espekulasyon. Kung mangyari ito sa loob ng itinakdang panahon, magiging isang malaking tagumpay ito para sa buong community na matagal nang naghihintay ng malinaw na regulasyon. Ito po ay isang finish line na lahat tayo ay gustong makita. At ngayon ay bakit kailangang maging maingat sa mga ganitong projection? Mahalagang linawin na ang timeline na ito ay isang personal projection lamang ni Kenny Nguyen at hindi po opisyal na legislative schedule. Mismo si Nguyen ay inamin na ito ay batay lamang sa kanyang sariling pagtataya kung paano po maaring umusad ang mga bagay-bagay sa Kongreso ng walang delay. Sa aking opinyon, ito ang punto kung bakit kailangan natin ng matinding pag-iingat sa pag-absorb ng ganitong balita. Ang mga petsang ito ay what-if scenarios. Sa Washington, ang legislative traffic ay unpredictable. Maaaring may mga biglaang issue na lumitaw na magpapabago sa prioridad ng mga mambabatas. Ang pagklaro po ni Nguyen mismo ay isang magandang senyales na hindi niya ito ibinebenta bilang guaranteed fact. Bilang mga observers, huwag nating ituring na set in stone ang mga petsang ito. Gamitin natin ito bilang guidepost sa halip na absolute truth. Ang wait and see approach pa rin ang pinakaligtas. Ngayon, may sapat bang motibasyon ang gobyerno na ipasa ito agad? Hindi lahat sa community ay naniniwalang mabilis na uusad ang Clarity Act. May mga nagdududa kung sapat ba ang interes ng kasalukuyang administrasyon na gawin itong priority. Lalo na may iba pang malalaking isyong kinakaharap ng bansa. Meron ng mga puna na ang kasalukuyang administrasyon ay maaaring hindi makita ang batas na ito bilang kagyat na pangangailangan. Sa aking opinyon, ito ay isang napakagandang tanong na ibinato ng ilan sa ating mga kasamahan. Ang politika ay laging tungkol po sa prioritization. Kung ang administrasyon ay abala sa ibang mga domestic issues, ang Clarity Act ay maaring mas-sideline. Gayunpaman, ang cryptocurrency ay naging isang major topic na rin sa politika. Kaya ang aking pananaw po dito ay simple lamang, mga ka-crypto. Kung ang Clarity Act ay makakatulong po sa ekonomiya at sa paglikha ng trabaho, magkakaroon ito ng mataas na priority. Ngunit kung hindi, maaari nga itong maghintay. Ito ang real-world factor na kailangan po natin isaalang-alang. Hindi lang ito tungkol sa technical process. Ito ay tungkol din sa kung ano ang gustong pagtuunan ng pansin ng ating mga pinuno. Ngayon ay ano naman ang dapat nating gawin bilang mga XRP holders habang tayo ay naghihintay. Ang Clarity Act ay isa po sa mga pinaka-binabantayang batas dahil ito ang magbibigay ng regulatory clarity. Para sa mga XRP holders, ito ang matagal na nating hinihintay para mabigyan ng legal na pundasyon ang ating mga digital assets sa loob ng United States. Sa aking opinion, ay habang tayo po ay naghihintay, kailangan po natin na manatiling maalam. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa lahat ng mababasa natin sa social media, lalo na kung ang mga ito ay spekulasyon lamang. Ang susi ay bantayan po ang mga official announcements mula sa mga opisyal na website ng Kongreso o White House. Habang hinihintay po natin ang opisyal na schedule, ang pananatiling updated sa mga totoong pangyayari sa Washington ay mas makakatulong sa atin kaysa sa pag-asa lamang sa mga haka-haka. Ang Clarity Act ay posible pong maging game changer, kaya ang pagiging handa sa anumang resulta ang pinakamainam na gawin. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, tandaan po natin na ang legislative process ay madalas na mabagal at saka komplikado. Ang timeline na ibinahagi po dito ni Kenny Nguyen ay nagbibigay po ng isang visual na representation kung paano posibleng tumakbo ang proseso, pero manatili itong isang forecast
mananatili po itong isang forecast hanggat walang opisyal na agenda. Kaya patuloy po tayo magbabantay sa mga susunod na galaw sa Washington DC at siguradong ibabahagi ko po sa inyo ang anumang opisyal na balita sa sandaling ito ay lumabas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.